warrant na pinakahihintay mapapasa kamay na ng mga taga-PIDEA. Kaya 1, 2, 3, go! Susungin na ang dapat sungin! Search warrant number 4710, 4711, 4712, and 4713. Nang makakuha ng search warrant mula sa korte ang PIDEA, iginuhit na ang planong tatapos o mano'y pamemorwisyo ng tatlong pinag-iinalaang tulak sa Apelo, Malibay, lungsod ng Pasay. At the same time, pala yung sa team 1 yung tungkol sa kitang bahay, meron daw mahaba. So, iikot tayo dito sa kabila. Dito kami dadaan siya sa alley. Itong kabila, dito dadaan sa may Apelo. Gumulong na ang batas patungo sa target na lugar. Okay, all teams, ready to go na tayo ha. Dire-diretso na to. Dito rin, copy sir. Saan kayo? Pagpasok sa kanto ng Kalye Apelo, naging mas alerto na ang mga operatiba. Ilang segundo lang ang binilang, tila sumabog na ang gulo. Nagmamadali ang grupong naatas ang humuli kay Boy. Mabilis na pinalibutan ng mga operatibang kanyang bahay. May ilang umakyat sa bubungan. Doon kasi kadalasan tumatakbo ang mga sospek. Ang iba naman pinasok na ang loob ng bahay. Maya-maya pa, nasa kote na ng PIDEA si alias Boy. Anong pangalan mo? Inilabas ng PIDEA ang litrato ni Boy na kuha ng surveillance camera. Sino yan? Po ko yan, sir. Ikaw, Michael po pangalan ko, sino sir. yan? Sino yan? Po ko yan. Sino nga yan? Sino yan? Ikaw. Ikaw yan, hindi. Sumalakay na rin ang mga operatibang nakatoka kay Oyi. Huli sa loob ng kanyang bahay ang target na suspect. Wala po, hindi po ako nagsisinungaling, wala po ako ng ganyan. Totoo lang po, kung sino man po nag-ano sa akin yan, baka may galit po sa akin kasi nung nakaraan nga ako, pinapulam ako eh. Denial queen din pala si ate. Pwes, ilabas ang ebidensya. Ayun. Diba? Nabilang ka namin. May video. Ayun. Huwag na kayo tumanggi kayo. Makipagtulungan na lang kayo. Paghanap po yan, hindi na po ano yun. Pero nagbebenta ka. Dati po yun, pero ngayon hindi na Yun po lang. talaga ano O yun. hindi lang. O hindi lang. O hindi. Opo. O. Sinugod na rin ng PIDEA ang baluarte ni Veronique. Nadat na nila sa loob si Veronique at ang anak niyang nagpakilala sa pangalang Dante. Matawag ka na barangay muna doon! Tawagay sa barangay! Ano ba na ito? Pati ang isa pang anak ng pinatilyo ni Veronique, gumawa rin ng eksena. Baba mo na. Baba. Alis lang mo ako. Wala naman na, senyor! Tumahimik kayo! Umawi naman kayo ng barangay bago nyo sana kami pinasok dito eh! Tumahimik! Inabutan din sa loob ng bahay ang isang nagpakilalang Gladys. Bisita raw siya ni na Veronique. Pero makalipas ang ilang minuto, napung ng mga operatiba ang kasama ni Gladys na mukhang mahilig sa taguan. Kamay dito. Naku kuya, ano ba kasi ang ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo dito kaya? Ano nyo po? I-score po. I-score po? Ano pang i-score nyo? Bato? Kay, yung may-ari ng bahay. Sino pong kilala nyo dito? May-ari yung bahay? Nanay lang po. Nanay, si Veronica ba? Naloko na! I-score daw siya ng bato kay nanay. Ano po si nanay? Oo, nanay ako. Nanay ako ng mga anak ko. Hindi kayo po yung tinatawag na nanay? Hindi ho ko yun. Wala akong alam dyan. Puro mo kaya? Dito na tila naghuramentado si Veronique. Hindi ako yan. Ano yan? Hindi ko kilala yung mga... Huwag niyo ako ituro-turo dito. Sila magkakasama. Bakit nila ako tinuturo? Ito na po. Tumigil ka. Hindi
criminal po ba kami? Bakit kailangan po kami gano'n? Hindi kita kilala. Matuturo-turo mo ako dito. Na tayo magpupunta dyan. Mamamatay rin tayo lahat. Nang dumating ang mga kinatuman ng barangay, sinimula na ang paghahanap sa ebidensya. People of the Philippines, 28 versus alias Veronic, alias Chang. Sa bahay ni Veronic, pinatayo ang anak niyang si Dante. Nang halukay ng kanyang kinaupuan, tumampad ang isang sisidlan. Kasunod na ito ang paglutang ng iba pang ebidensya. Dami. Nakita rin ang malaking halaga ng pera. Pero sir, kasi gusto ko nga po sana sir ipalam. May pera talaga po ko dyan sir. Pambayad mo ng ilaw, tsaka pension pinaanak ng dalawa. 1,850 po lahat ng Matapos makalap ang mga ebidensya, inaresto na ang mag-inang Veronic at Dante, pati na si Junior. Sinimula na rin ang paghalungkat sa bahay ni Boy. Makalipas ang ilang minuto, isa-isa nang nalantad ang kanyang mga itinatago. Uy! Ano to? Kid, ano to, kid? Arestado si Boy. Nang maghalughog sa bahay ni Oy, napansin namin ang isang parang alam na namin ang kabinet. Nang buksan ang mahiwagang kabinet, nabuking ng operatiba ang sikreto na niyang yaman. Sir, kung akin yan, kanina ko pa tinuro yan. Kahit mamatayo ako sa oras na ito. Para kay Kitso. Kanino po yan nakuha na yan, ma'am? Hindi ko po alam yan kung kanino yan. Kasi talagang tumigil na po ako. Inamin ko naman po na dati nagbibenta ako pero tumigil na po ako. Pero kahit anong palusok ni Oy, inaresto pa rin siya ng mga taga-PIDEA. Isinama pati ang kanyang manugang na si Ronel. Humigit kumulang 17 gramo ng shabu at mahigit 4 na gramong marijuana ang nakuha sa bahay ni Boy, Oy at Veronic. Aabot ang halaga nito sa bentahan ng 85,000 piso. Naharap sa mabibigat na kaso ang mga naaresto. Article 2 of Republic Act 9165. So ito yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Okay, kay Veronica, nakuha na natin siya ng shabu, so possession of illegal drugs. Nakuha na natin siya ng paraphernalia dahil meron tayong nakuha sa kanya na yung mga materials or equipment for repacking, mga gamit pang repack, kinasuhan natin siya ng Section 8 manufacture. Dahil nga, under sa Section 8, kasama doon sa violation ang pag-repack. Ganon din kay Boy. Section 8, Section 11, at Section 12. Samantalang kay Uyi, shabu lang ang nakita natin sa bahay ni Uyi. So, Section 11 lang ang naikakasa natin doon. Nahuli natin si Dante, nakuha natin si Dante dahil during the implementation na andun siya sa bahay. Anak ni Veronica si Dante. Kinasuhan natin siya ng possession of dangerous drugs, Section 11. Possession of paraphernalia, Section 12. At manufacture. At the same time, positive siya sa dangerous drugs. So, kinasuhan natin siya ng Section 15. Samantalang ito si Junior, si Miguel, naabutan natin doon during the time na umiscore. Kinasuhan na rin natin si Junior ng Section 8, 11, 12. At the same time, positive kasi siya sa illegal drugs. So, kinasuhan din natin siya ng Section 15. Si Ronel, nakuha naman natin sa bahay ni Uyi. Nandun siya during the implementation. Manugang ito ni Uyi. Kinasuhan natin ng Section 11. As far as these people are concerned, maximum penalty. Ilang pinaghihinala ang tulak na naman ang naipasok sa kulungan. Pero wala kaming ilusyong ito na ang katapusan. Dahil alam namin na ang laban kontra sa droga, isang matagalang digmaan. Susunod, Quezon City Hall, meron daw mga multo. Halos lahat ng konsehal merong ghost employee nasa payroll. Hindi naman nakikita dito sa City Hall at wala naman sa mga area.